So dapat, ang i-practice natin is yung gusto natin. Di ba gusto natin maging faithful? So dapat, ang ating gawin is hindi yung mga magdodota, gumala, kung saan, kundi tayo ay pumunta sa simbahan. Pumunta sa mga activity na wherein involve yung religious matters, di ba? Yung mga spiritual retreat, yung involved sa paraan na nandyan talaga si Kristo. Dapat sa lahat ng bagay is nandyan talaga si Kristo. Akalain nyo nga po, kahit pala anong profession mo, magagamit mo talaga ang pag-serve sa Panginoon, di ba? Sabi nga sa isang message, dito ko din narinig, na kahit ano pa man yung trabaho mo, pinut ka dyan ni Jesus Christ. Mismo ang Diyos ay nagbigay ng kung saan ka man, di ba ngayon, is binigay yan ng Panginoon. Because He wanted us to use our capabilities para sa Kanya. Kung, for example, teacher ka, syempre mga kabataan yung mga harap mo, pwede din, di ba, story, ganyan, di ba? Kung kahit kahit konting action mo lang, may bigay mo lang yung, or mahatid mo lang ang pabalita na mahal ka ng Panginoon, yung mga sa kasama mo, or saan man na mga lugar, is ang Diyos is talagang pinuput ka dyan na certain na lugar. It's because He wanted for you to spread His gospel. So dapat lang tayong i-build ang ating mga sarili sa pamamaraan kung saan tayo maka-hold ng ating faith na strong, tsaka mag-pray lang talaga. Hindi tayo dapat mag-believe sa ating self na tayo lang, kundi sa Panginoon din. Gamitin natin yung yung pananampalataya talaga. No matter what happened, kung may mga problema kayo, mga challenge or trials in your life, is pray, and read your Bible lang. Yun lang ang makaka-help sa atin. At number 3 na point ko is sa verse 22. It says, "Be merciful to those who doubt." So, sa ibang lingwahe or pasalin po is dapat tayo maging kind-hearted or make a difference sa aspeto ng buhay para tayo maging remain faithful sa Kanya. So, number 1 po, mga yon, dapat i-remember lang natin yung mga sinulatan ng mga apostle, or in short, dapat lang natin i-read yung ating mga Biblia. Kasi nandoon ang sulat mismo ng mga apostles. Number 2 is dapat nating i-level up ang sarili natin. Ang ating pananampalataya is i-level up natin at pray din po tayo. And number 3, dapat tayo maging kind-hearted at make a difference. Sa life po ni Enoch, sino nga po si Enoch? Yung taong namatay po ba siya or wala? Or hindi? Walk with God. Siya po ay walang kamatayan, kundi napunta lang sa langit na walk with God. At yung pinaka-example talaga nung kind-hearted is si Jesus, di ba? Siya yung madami siyang hinil na mga nagkakasakit, tapos siya pa yung nag-rise sa mga namatay. Tapos marami din siyang miracles na nagawa. So dapat po bilang Kristiyano at kaanib ng ating iglesia, dapat din po tayong gumawa ng difference. Hindi po dapat tayo maging isang wala lang pakialam sa ating mga
kapatid or mga tao dyan sa paligid. Before ko po i-close yung mensahe ko, is my story po ako or illustration na ibibigay po sa inyo. Ano po ito? Stomach. Ha? Stomach. Seed. May Seed. seed. Salamat naman. Or buto. Pasensya na po kayo sa drawing ko, ano? Ito po ay seed. Mapaka talaga si brother, oh. Ito pong buto na to, no? Sa isang harian po, may isang hari. Tapos, itong hari na to, pinatawag niya ang isang alagad niya na magsabi na spread ang news na may contest sa kanilang bayan. Sa kanilang kaharian. Tapos, nung pagka next day po, nag-announce yung hari na magkakaroon ng contest. At sabi ng hari na mga minamahal ko na mga tao sa aking kaharian, meron akong contest. At itong contest na ito ay pwede lahat sumali. Pinapakita niya yung maraming seeds. Nakita niyo ba ito? Sabi niya. Tapos, sabi niya, yung lahat na sasali sa contest, kumuha ng isang buto dito sa aking alagad. At yung mga tao, naglinya sila tapos kumuha ng seed. At itong seed na to, after 6 months, babalik kayo dito at saka titingnan natin kung sino ang nanalo. Itanim lang daw. Itanim ang seed na ito. At pupunta dito sila after 6 months, at tingnan natin kung sinong nanalo. So marami yung excited. Kasi itong hari na ito ay wala na siyang anak. At kung sino man ang mananalo sa kanyang paligsahan, siya ang maging susunod na hari. Kasi wala na siyang mga kamag-anak or anak pa. At syempre, kung ikaw ay isang hari, ano nga, yung lahat ng gusto mo is, pwede mong makuha. So, excited ang lahat ng mga tao doon sa sinasakupan ng kanyang kaharian. At, nung kumuha na yung lahat na tao is, umalis na din sila at pumunta sila sa kanilang bahay. Tapos, may isang bata doon, mga kapatid, may isang binata doon na kumuha siya ng seed. At tapos, 1 week na, yung tanim, parang nakita niya yung pot is walang tumutubo, kahit kahit maliit, wala. Yung sa mga kapitbahay niya is parang malaki na yung seed. Samantalang sa kanya is wala talaga, kahit isang dahon lang or something na nagpapahiwatig na buhay yung seed niya. Tapos nung ilang weeks, wala pa din. 1 month, 2 months, wala pa ding walang sign na tumubo sa kanyang pot. Sabi niya, ano ba kaya to? Pero yung mga kapitbahay niya, yung mga friends niya, is, malalaki na yung nila, yung mga tanim. Sabi ng kanyang nanay, i-change mo na lang, ibaguhin mo na lang yung seed. Meron pang 4 months para manubo yan. Pero sabi nung anak, sabi nung hari, di ba, Nay, na eto yung seed na itatanim, wala nang iba pa. Eto lamang, di ba? At nung sabi nung nanay niya, bahala ka, baka hindi na yan makakaabot ng 6 months, wala pa din yung tubo. Tapos nun, 2 months, 3 months, wala pa din. Tapos sinabihan siya ulit ng nanay niya na i-change mo na lang yan yung seed mo. Meron pang, malapit na lang malapit na. Pero sa kada araw
nasabi nung nanay niya, hindi niya talaga binago yung yung seed na nasa pot niya. Kahit walang nalulubo, pero kasi sabi nung hari is ganito na eh. Grabe talaga yung mga niya, yung determination niya na yun lang talaga yung seed na ipaplat niya doon sa pot niya. Tapos, malapit na talaga yung 6 months. Isang linggo na lang. Tapos, wala pa din siyang wala pa din kubo yung niya, yung pot. Tapos, sabi ng nanay niya, yung nanay niya pala is meron tinatago ba na pot. No? Baka sakaling ma-change yung mind niya, yun yung i-dadalhin niya. Tapos noon mga kapatid, is, day na ng pupunta sa palasyo yung lahat ng mga tao at doon ipapakita na kung anong nangyari sa kanilang ibinigay na kinuha na buto. At doon mga kapatid, nakita nung day na yon, before siya nung pumunta siya sa palasyo, nakita niya na marami talagang magaganda na mga tanim ang nasa part ng mga nagsidaluhan doon. Tapos sabi nung kanyang nanay, kasi nasa likod lang yung nanay niya, o di ba? Sabi ko sa'yo, yun na lang yung dalhin mo sa akin para may may chance ka na biging hari kasi maganda yung tanim ko. Tapos sa'yo wala. Paano na yan? Ganyan. Pero, yung yung ginawa niya is umuwi siya sa kanyang bahay at dinala yung pot na nandun pa din yung seed. Pero, walang tubo. Tapos, nung papunta pa lang siya sa palasyo, is tinatawanan na siya nung mga tao. Kasi, sabi nung hari, ititingnan kung anong nangyari, di ba? Tapos, ganyan sa'yo, linalait siya mga kapatid. Nung mga tao, mula pa lang siya sa kanyang bahay, papunta ng palasyo, tsaka nung nasa palasyo na siya, marami talagang nagsasabi sa kanya at kumakansyaw sa kanya na, ano kaya yun? Ano yung yung pot, walang laman? Ano ba to? Ganyan siya. Tapos, marami ang tumatawa sa kanya. Pero, nung ang hari ay lumabas sa palasyo, sabi niya, ikaw na lalaki ka, pumunta ka dito. Tapos, yung lalaki na, yung pot niya, walang laman na, walang tubo na tanim, ganun pa din, lupa, tsaka yung seed. Tapos, nung ng mga kapatid, nung nandun na siya sa front ng hari, sabi nung hari sa kanya, bakit dinalhan mo ako ng ganyan? Anong nangyari dyan? Tapos ganyan ang hari. Tapos, grabe, super, talaga yung hari is, parang sa mukha niya is nagagalit siya, disappointed, dismayed. Tapos grabe yung galit sa kanya ng hari na dinalhan siya, parang kumbaga insulto sa hari na dinalhan siya ng ganon. Tapos yung mga yung mga kasamahan niya is tawa lang ng tawa. Tapos nung nung magsalita na siya, sabi niya, talagang eto yung nangyari sa aking sa aking pot. Wala talagang tumubo, sabi niyang ganyan. Tapos, alam niyo kung anong nangyari? Hinag siya ng mahigpit na hari. At sabi niya, ikaw ang magiging sunod na hari pag nawala ako. Alam niyo ba kung bakit? Hindi matubo. Nilaga pala yung mga buto na binigay sa mga tao. So, paano tutubo ang nilagang beans? For example, yung beans, nilaga. Paano yun tutubo? Tutubo ba yun or hindi? Di ba gagawin na yung ulam, di ba? So, makikita natin mga kapatid na kung nag-remain lang yung mga tao